Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong si Sara Duterte ay kinall out ng teachers group tungkol sa kanyang isang paniwagan na napaka-hipokrito po, no? Nananawagan siya sa mga guro na gawin ito. Pero iniwan niya naman ang DepEd. So parang napaka totally hypocrite, nanloloko, nambubuladas itong tukmol ninyong overseas vice president. At ganun din po mga kababayan, meron pong isang mambabatas dyan, actually isang senador na mukhang may pinapaboran po siya. Ano kaya itong pinapaboran niya mga kababayan? No? So shout out po lahat ulit sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong pagkondena, pagbatikos ng isang grupo ng mga guro sa inyong overseas vice president na walang iba kundi si Tokmol Sara Pusit Duterte. Kasi kung maalala nyo, meron pong sinasabi si Tokmol ninyong vice presidente na nasa The Hague na ano daw, kailangan ang mga teachers ang magturo sa mga estudyante, maging ehemplo tungkol sa paglaban sa fake news mga kababayan. Ayan kasi ito binabati ni Sara Duterte ang National Teachers Month, no? Kumbaga ngayong September, National Teachers Month, at hinimok silang itaguyod ang critical na pag-iisip. Maging critical thinker daw po, no? Sa mga kabataan. Wow, ang galing. Lalo na sa harap ng mga pekeng balita at maling impormasyon. Ang galing talaga mga kababayan, no, na mag-suggest, no? Ano kaya karapatan niya? Ikaw nga, napakatanga mo. At higit sa lahat, ikaw ang purveyor ng fake news. Ano ulit ang sabi ni Yusek Castro ng PCO at PPO? Ang Vice President po ang pinagmumulan ng fake news. Ang dami pong fake news na pinagsasabi ng inyong Tokmol na Vice Presidente. Lalong-lalo na nung sinabi niya na magpinsan daw si Yusek Claire Castro at si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Di po ba? At ano pang sinasabi niya? Naghihirap ang mga Pilipino. Kung naghihirap pala ang mga Pilipino, bakit kayo lahat nasa ibang bansa? Hindi naman kayo nagtatrabaho dyan, nagbabakasyon lang kayo. O di po ba? O, nanggagaling sa mga guro ang pundasyon at kaalaman ng mga kabataan at bahagi kayo sa paghubog ng critical na pag-iisip. Mahalaga ito sa panahon ng fake news, misinformation, disinformation at iba pang media at social media content na naglalayong manipulahin ang katotohanan at tama. Ayan po ang sabi ng inyong overseas vice president na Tokmol Sara Pusit Duterte. Diyan po sa mga guro sa National Teachers Month. Ang galing po kanya, no? Ang galing. Ang galing maghunyango. Ang galing magpaka-plastic. Alam nyo naman, pagkatao niyan, plastic na plastic. No, itsura pa lang niya, plastic na. Bakit? Hindi naman purong Pilipino yan eh. One-port po yan ng mga dugong banyaga. O ngayon, mga kababayan, pinalagam po yan. Pinalagam po yan ng Alliance of Concerned Teachers. Ng mga, ito actually, grupo yan eh. Hindi lang yan yung party list mga kababayan. Tinawag nilang ito'y isang hypocrisy. Iginiit ng grupo na wala umano siyang moral na karapatan na mangaral sa critical na pag-iisip dahil sa kanyang pamumuno sa DepEd. Correct. Kaya nga sabi ko ng una, ano ang karapatan mo? Ano ang moral ascendancy mo? Binalahura mo ang DepEd. Ginago mo yung mga empleyado dyan. Nadamay sila. Lalong-lalo na yung mga career civil service ng mga empleyado ng DepEd. Mind you sa opisina mo pang bugok.
Di po ba? Lalong-lalo na yung inabutan mo ng 45,000 ng siyam na beses na si Yusek Gloria Mercado. O di po ba? Ang tagal-tagal niya na dyan, pero nang dahil sa'yo, nawasak ang kanyang karir. Ha? So tama po ito, sabi ni ACT Chairperson Vladimir Kyutowa. Ha? Walang mas lalong makapal sa muka kaysa sa nagsalita na si Sara Duterte tungkol sa kritikal na pag-iisip at pagtataguyod ng demokrasya. Samantalang siya mismo ang nanguna sa red tagging, panunupil, panlilinglang at pagpapalubha ng krisis sa edukasyon. Tanging legasiyan niya sa DepEd ay ang kapalpakan at katiwalian. Correct. Biruin nyo, bilyong-bilyong pera pinababalik sa kanya ng COA. Yung kapalpakan sa pagpapalabas ng mga materyales sa Department of Education, yung mga libro, mga laptops, TV, wala po, tinengga. Kung tinengga nung previous DepEd Secretary na si Briones, hindi man lang niya inaksyonan. O, gumawa ka pa ng libro mo na punong-puno ng grammar, tapos ang gusto mo ang taong bayan ng gumawa ng sarili mong libro na puro mali, puro kasinungalingan. O, ano pang ginawa mo? Ha? Confidential fund, saan mo dinala? Hindi mo mapaliwanag. Hindi ka isang ehemplo, biruin mo, nagsinungaling ka na nagbigay ka ng ilang milyon doon sa AFP training, nanghingi lang kayo ng certification pero wala kayong perang ibinigay. Ayan po sinabi nung isang general. Puro kasinungalingan, tapos magsasabi ka nito na magkakaroon ng critical thinking, maging critical thinkers ang mga guro at mga mag-aaral para labanan ng fake news, misinformation, disinformation, na kung saan ikaw ang number one fake news purveyor. Di ba? Kapal, no? Kapal na nga ng katawan, kapal pa ng pagmumukha mo, plastic na plastic, antindi mong urokan, no? O ayan po mga kababayan, no, talagang binatikos siya dyan ng ACT Teachers Group, no, na ang presidente ay si Vladimir Kyutowa. Mag-antay ka sa banat pa ng ilan dyan, Kabataan Party List. Oh, hindi pa nga bumabanit si Leila de Lima sa iyo. Okay, punta naman tayo dito sa isang mambabatas. Actually, senador nga po ito. Ha? Ito po yung half-brother ni Jinggoy Estrada na walang iba kundi si Senator JB Ejercito. Sabi po kasi dito sa Daily Tribune, Ejercito, no official should join probe on flood control projects. Correct. Tama po yan. Walang dapat opisyal ng gobyerno, walang mambabatas, ha? Na dapat maki-join dyan sa flood control investigation. Actually, ito ay patungkol sa binubuong komisyon, independent commission ng ehekutibo. Ha? Senator JB Ejercito said that no public official should join the independent probe on the anomalous flood control projects. Correct. Kasi kung may ehekutibo dyan o opisyal ng gobyerno, wala po. Pati mga hurado, wala po. Hindi pwede. Dapat private, independent body. Pag sinabi nyong independent, hindi siya kinuha dito sa departamentong ito, hindi kinuha sa kongreso, kundi iba talaga, mga pribado. No? Baka nga may mag-volunteer dyan, pero you better bet that volunteer o ilalagay nyo sa peso na wala talaga siyang kinalaman dito, hindi siya kumpare, kumare o kamag-anak o any affiliation niya dun sa mga mambabatas mostly, sa mga contractor, sa trabahador dyan po sa gobyerno. Okay? I support the creation of an independent commission to investigate the anomalous flood control projects. Congress should not be investigating itself. Correct, tama po. Ayan po ang sagot ni Sandro Marcos noon nung in-interview siya. Sabi niya, I believe the Congress should not be the one investigating. How can you investigate your own body? Diba? Buti sana kung ini-inspect mo, kung merong ang tumor dito sa iyong dibdib, pwede yun, yung investigate. Oh, siyasatin mo sarili mo. Pero yung sa bagay na ito, Senado mag-iimbestiga dyan, may sali sila. Yung lower house, mag-iimbestiga. Ang dami nila. Anong sabi ni Magalong? 67 sila eh. O di ba Terry Ridon, hanggang ngayon hindi mo pa pinapatawag, animal ka. Ha? Except when it is in an aid of legislation. Especially since some may be involved.
It is better for the commission to proceed so that accountability is ensured and the people's trust is restored. Opo, wala na pong tiwala. Damay-damay po dito. Ako walang tiwala sa pulis. Nawalan ako ng tiwala sa pulis. Nawalan ako ng tiwala sa DILG. Nawalan ako ng tiwala sa Kongreso. Dati, lagi kong pinanonood yung hearing ng Quadcom, ng Tricom. Ngayon po, hindi ko na pinanonood kasi alam ko, magtatakpanan lang sila. Hipokrito lang sila. Magtatakpanan. Di ba? Lalo na sa Senado, hindi na ako nanonood. Nag-aantay na lang po ako ng balita. Pero ang pinanonood ko, yung mga programa ng Pangulo. Kasi tinitingnan ko kung totoo yung mga programa. Totoo naman po. Hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ng mga Duterte na walang programa, walang tumutulong, walang itinutulong. Meron po Di ba? Ejercito said he proposed that the independent commission should be composed of engineers, professionals, and retired justices of unquestionable integrity, as well as representatives from the religious sector and civil society groups. Parang bubuo ka naman ng konstitusyon yan. Pero po ako nag-a-agree po ako. As long as nawala silang connection in the fifth sanguinity or seventh sanguinity sa mga nasasangkot sa mga kontraktor, government officials, government employees, even the judiciary sector, and even the other commissioning body like COA, dapat kasama imbestigahan ng COA, COMELEC, ano pa bang mga komisyon mga kababayan. This needs to end. It's a shame for the whole world. Above all, it's time to restore the people's trust in the government. Only by holding those guilty accountable can we protect the innocent, restore the trust of the public, and show taxpayers that their money is not being stolen with impunity. Correct po. Tama po yan. Ako po nag-a-agree. Pero dapat dito, may matinding parusa. Kahit nagawin nyo to, taon-taon, pag nagtapos na ang Pangulo, bago naman ng Presidente, baka tanggalin nyo to, babalik na naman ito. Parang yung ganito lang na sistema mga kababayan, tulad ng sinabi ng isang DPWH official. Akala ni Soto, ban na itong isang kumpanya sa DPWH. Binan nila. Yung pala ang totoo, kung naban yung contractor na yun sa isang proyekto, so hindi siya pwedeng mag-bid. Pag natapos po yung proyekto, halimbawa tulad ng 1 taon, 2 taon. Pag natapos po yung proyekto, halimbawa ang kontrata ay 2 years, natapos lang ng 6 months yung proyekto kasi minadali, winardiwarde. Hindi na po ban yung naban. Kung ilang pong kontraktor ang naban sa proyektong yan, dun lang sa proyekto na yun sila ban. Pero after that, pag natapos na, effectivity, tapos na rin. Pwede na ulit silang mag-bid sa ibang proyekto. Pero pag naban sila sa isang proyekto, hanggat yung proyekto na yun hindi natatapos, ban sila muna. Yun po yun mga kababayan. Di po ba? O ngayon, dito, kung sakasakaling tapos na ang Pangulong Marcos o yung bagong presidente tulad ni Tokmol, kung sakasakali lang, ayoko niyan. Walang ganyan, ibalik na lang yung dati o hayahay na naman sila. Walang continuity. Dapat talaga ibalik nyo ang parusang bitay. Sa lahat po, hindi lang po yung sinasabi ni Bato na plunderer, lahat, heinous crime, treat plunder as heinous crime. Crimes against humanity, ano po yun? Economic sabotage, economic plunderer. Ganun po, kasama ng mga drug smuggler and drug lords. Di po ba? Para to po may katakutan itong mga kriminal na ito. Di ba JB Ejercito? Di ba mga mambabatas? Ipasa nyo na po ang bitay, hindi lang yung Senate bill ni Bato na plunder lang. Isama nyo lahat. Heinous crime yan. Economic sabotage, bitay. Oo. Okay, kayo po. Ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.